Shoutout sa mga main character sa TikTok dyan. Pinaiyak ng bata. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Mga main character sa TikTok at sa iba pang social media platforms, natagpo ang nag-aatungal matapos magmalaluni ng isang batang hotdog vendor sa Divisoria. Nagmalaluni. Isang bara lang, iyakan lahat eh. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Wala akong nakikitang mali dun sa sinabi niyang statement. Unang-una kasi, sa akin, hindi ko siya tinake as negative kasi hindi naman para sa akin yun. Pero nakakatawa lang din kasi aminado ko halos lahat tayo. Diba? Unless mayaman kang mayamang-mayaman. Kahit ako na-experience ko yun eh. Yung pagkagising o kaya galing ka sa labas, di ba? Galing ka sa laruan. Mano ulam ma? Paparayin ka pa ang nanay mo dun eh. Lupa. Main kang lupa. Ulamin mo ang dila mo. Mano ulam? Sipol, di ba? Naging ano yun, parang halos lahat. Unless mayaman na mayaman ka nga kasi darating ka ng may ulam na. Masarap yung pagkain. Almusal mo chicken nuggets. Di ba? Nakakatawa lang. Di ba? Nakakatawa lang yun. Pero ang pinagtataka ko, itong pinagtataka ko ba't marami nag-iyakan? Ito yung isa sa mga malaking problema na nakikita ko. Na kung bakit hirap na hirap maging healthy ang community dito sa Pilipinas. Diba? Epal kasi tayo. Epal tayo. Pakiramdam natin, main character tayo lahat. Sa mundo natin umiikot lahat. Diba? Kunyari may sinabi siyang ganun, mano ulam. May dinrap name ba siya? Sinabi niya, sa mga kabataan dyan. Walang pangalan. Diba like for example, nag-iyakan yung stop romanticizing child labor. Hindi ko kasalanan kung yung parents ko nagsumika para ganto ganyan. Hindi para sa yun kasi nga hindi mo sinusuportahan yung child labor kamo. Diba? Mas pinipili mong mag-aral. Talaga naman diploma talaga sagad. Diba? Diploma sagad. Ibig sabihin, hindi para sa yung statement ni Neneng B. Anong inaano mo? Diba? Anong inaano mo? Ano naman, ang next naman na hindi mo kasalanan na nagsumikap yung parents mo kaya hindi ka nakaka-relate kay Neneng B. Ibig sabihin, yung statement ni Neneng B hindi para sa'yo. Anong inaano mo? Diba? Anong inaano mo? Nakakatuwa nga na may mga ganyang sumusulpot eh. Diba? Kasi, pahirap na ng pahirap yung buhay. Habang pahirap ng pahirap yung buhay, palambot ng palambot at paingot ng paingot yung mga bagong kabataan na sumisibol. Mas maganda na may ganyan. May makikita kang kabataan na humahasil, gumagrind-set mindset. Di ba? Nagpapapera. Di ba? Para maka-inspire. Di ba? Kung hindi ka tulok mag-isip, kung positive mo titignan yung ginagawa ni Neneng B, bata siya. Minor de edad. Pero kita niyo yung ginagawa niya para mag-survive. Di ba? Di niya naman ginagawa yun para maging flashy or magyabang or kung ano man eh. Ginagawa niyo yun para mag-survive. Kung hindi ka tulok mag-isip. Ngayon, kung hindi ka tulok mag-isip, di ba? Nasa katinuan ka mag-isip bilang isang well-privileged na tao na nandyan sa bahay mo, pinapanood mo to sa cellphone mo na iPhone, di ba? Na fully paid. Di ba? Well-privileged. Di mo kailangan magtrabaho para makakain. Di ba? Datang makikita mo dun, okay. Sobrang halaga pala talaga ng pera. Hindi pala lahat kagaya ko na well-privileged. Diba? Na may mga kababayan pala akong Pilipino na sa murang edad kailangan nilang magbanat ng buto para lang mag-survive sa araw-araw. Diba? So, kung ano yung pinaghihirapan ng magulang ko, hindi ko siya basta-basta lulustain sa kung ano-anong walang kapararakang bagay. Diba? Kaso negative mag-isip, tulok-tulok mag-isip. Stop romanticizing child labor! Di ba? Kaya nahihirapang maging healthy yung community. Di ba? Ikaw mismo, hindi mo alam. Kaya mayat maya kang kinakapitan ng mga kung ano man tawag mo dyan na gumugulo sa utak mo kasi tinuturuan ka na itong internet kung paano maging negatibo. Di ba? Ang negative mag-isip ng internet statement ng isang bata na humahasil para mag-survive, minasama ng todo. Nahahawa ka tuloy. Diba? Na kahit mag-English ka sa TikTok about your 2 cents patungkol dun sa issue, kung negative yung take mo dun,
hindi mo kayang hanapin yung positive side nung statement na yun, malaking problema sa'yo. Diba? Madaling mangulol, madaling mangupal. Based on my experience, gamay na gamay ko yan. Pero yung hanapin mo yung positive side in every situation, in every statement, ayun yung pinaka magbe-benefit ka ng sagad eh. Diba? Ma, ano ulam? O, sa mga kabataan dyan, huwag puro cellphone, kilos-kilos din. Ma, ano ulam? O, diba? May isang bata na sa murang edad, kailangan niya magbanat ng buto para mag-survive sa buhay. So, bilang isang well-privileged na tao, mas papahalagahan ko kung ano yung meron ako ngayon na naipo-provide ng magulang ko na hindi ko na kailangan magpakahirap para lang makatagos. Positive side. Kung tulok, hindi namin kasalanan kung mahal kami ng magulang namin at nagsumikap sila kaya nakakabili ako ng mga dispo-dispo ngayon. Diba? Stop romanticizing child labor. Diba? Pag tulok, mag-isip. Diba? Ang pinaka-aral dito, 2025 na, practicein natin hanapin yung mga positibong bagay in every situation. Madaling mangupal at manggago. Madaling maghanap ng negatibo. 3 taong kong ginawa yan. Di ba? Araw-araw ko naghahanap ng negatibo para i-turn into pera. At 2025, try nating hanapin ano naman yung mga positibo in every situation. Di ba? Maano ulam? Di ba? Time.